So mga tol, kakatapos lang po kanina ng laban ni former world champion Jojo Diaz versus Jesus Antonio Perez Campos. Natalo po si Jojo Diaz via split decision. Pumabor po ang dalawang hurado dito kay Jesus Antonio Perez, habang isang hurado naman ang pumabor kay Diaz. Nakuha ni Diaz ang score na 95-94, habang nakuha naman ni Jesus Antonio Perez ang score na 96-94 at 99-90. So mukhang malayo nga po ang score ng isang hurado mga tol na 99-90. Kaya marami ang question dyan. Marami nga din po ang nagbu matapos i-announce na panalo itong si Jesus Antonio Perez. Buong akala kasi ng mga tao si Diaz ang panalo dyan, dahil solid ang mga patama ni Diaz, habang si Jesus Antonio Perez, bagamat volume ang mga suntok nito, walang diin yung iba at tumatama lang sa depensa ni Diaz yung mga ibang suntok. Dahil dyan mga tol, ito na ang panglimang talo ni Diaz. Natalo po siya sa kamay ni Gary Allen Russell Jr., Devin Haney, William Cepeda at Mercedes Gesta. At ngayon, dito naman kay Jesus Antonio Perez Campos. Samantala, co-main event nga po sana sa laban na yan ng kababayan natin na si former world title challenger Jason Mama. Lalabanan po sana niya si Ricardo Sandoval. Subalit kahapon nga po, sumabog ang balita na off na daw ang laban ni Jason Mama versus si Ricardo Sandoval dahil nagpositibo umano ang Pinoy na may sakit itong hepatitis C. So nagsalita na nga po si Jason Mama tungkol sa laban niya na di natuloy. Anya, totoong cancelled na umano ang laban niya, pero kinaklaro umano niya na wala daw siyang sakit na hepa. Nagpasalamat pa din siya sa Diyos na hindi daw siya pinabayaan, pati na din daw sa team niya, lalong lalo na sa Sandman Promotion, pamilya niya at girlfriend niya na nandyan para sumuporta na matuloy ang laban niya. Pero hindi daw talaga natuloy. Ayon naman sa official statement na nilabas ni Sean Gibbons na advisor ni Jason Mama, matapos magpositibo si Mama sa hepatitis C, tinest nga po ulit itong si Jason Mama ng komisyon, at sa bago na itong test, negative nga po si Jason Mama sa sakit na hepa. Subalit late na nga daw at hindi na naisama sa laban si Jason Mama, kaya re-reschedule na lang daw ang laban. Wala pa naman sinabi mga tol kung kailan mare-reschedule ang laban ni Jason Mama. Sa kabilang banda naman mga tol, mapapalaban nga po bukas ang kababayan natin na si Bernard Torres na noon tumalo kay Mark Magsayo sa amateur days. Haharapin nga po ni Torres ang unbeaten Black American na si Bruce Carrington. May record na 10-0. Undercard po sila sa laban ng Oshaki Poster versus Abraham Nova para sa WBC Super Featherweight title. Na-interview nga po itong si Bruce Warrington tungkol sa sinabi ni Inoue. Ano daw ang masasabi niya sa sinabi ni Inoue na tungkol sa mga Black American na ayaw daw nilang magpatama sa muka? Paliwanag ni Carrington na sabi umano yan ni Inoue dahil siguro sa na-experience daw nito, lalo na noong makalaban ni Inoue si Stephen Fulton. Pero anya, pag dumating daw ang panahon na umakyat si Inoue at makaharap niya ito sa featherweight division, gagawin umano niyang non-believer si Inoue. Wala pa daw nakakaharap si Inoue na katulad niya. Speaking of Naoya Inoue mga tol, nagsalita na nga po ito tungkol sa mga gusto ng mga fans na itapat siya dito kay Gervonta Tank Davis sa hinaharap. Paliwanag ni Inoue, hindi daw siya lalaban sa Super Featherweight Division kahit maganda daw ang kikitain niya. Marami daw ang mga boksingerong lumalaban para sa pera, pero ang ending, hindi daw sila makapag-perform ng maayos at nagkukwit. Kaya ang dahilan umano ni Inoue, hindi daw siya lumalaban para sa pera. Gusto lang daw niya ipakita ang best Inoue. Dagdag pa ni Inoue, kaya nga daw may mga weight divisions sa boxing. So ibig sabihin talaga niyan mga tol na hindi talaga aakit agad-agad si Inoue ng featherweight division. Uubusin muna nito ang mga malalakas sa super bantamweight division bago umakyat ng featherweight. Kaya malaki talaga ang tsansa na magkatapat si Inoue at Casimero. Basta makita lang ni Inoue na maganda ang performance na ipapakita ni Cuadro Alas sa next fight nito.